Sa verse 9 hanggang verse 12, ito yung persecution ng mga Hudyo na mangyayari sa kalagitnaan ng 7 years tribulation. Pagdating naman ng verse 13, ito yung verse na popular na ginagamit natin sa end times, na ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ina-assume natin na sa mga Christian ang verse na to, but if we rightly dividing the scriptures at open-minded tayo sa pag-intindi ng propesiya, ito ay related sa persecution sa mga Hudyo. Sinasabi ng Panginoon sa verse na yan na ang manatiling tapat ay maliligtas dahil by works ang salvation during tribulation. Kaya sa mga Hudyo ang verse na to. Tapos pagdating ng verse 14, ito yung sinasabing ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng mga bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Itinuturo ng ilan na ang verse na ito ay para sa evangelism ng Christianity sa buong daigdig. Saka ang kasunod ay rapture o papasok ang second coming. Hindi po ito naka-apply sa panahon ng Church Age dahil alam natin ang tamang gospel na tinutukoy kung babasahin po natin itong maigi. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang gospel na binabanggit dito ay hindi ang gospel of grace sa mga Christian. Hindi tungkol sa message of the cross, kundi ang gospel na sinasabi ng ating Panginoon dito ay yung gospel about kingdom of millennium. Ang paghahari niya, ang gospel na binabanggit dito ay the gospel of God's kingdom.